Hello, what's up mga guys? Magandang gabi mga guys. Ito, naayos ko yung buhok ko guys, oh. Haba na naman, kailangan na naman natin magpagupit. O siya nga pala mga guys, may ah, may konting ano ako doon sa mga nag-i-invite sa atin tungkol sa kanilang mga relihiyon o sikta ng pananampalataya na mga kakilala natin o kaibigan natin, mga pastor guys, na lagi nilang sinasabi na tayo, pag tinanggap na daw natin si Kristo, kung tanggap na natin si Kristo ay ligtas na tayo. Ngayon, mayroon silang mga ideya na pinapaliwanag na pag tinanong kanila, pag sinabing oo, tanggap ko na, ligtas ka, pero may drive sila doon na kailangan magpabautismo ka sa kanila mga guys, para maganap yung sinasabi lang pag nagpabautismo ka, makiisa ka sa gawain para sa Diyos, ligtas ka na, lalo na kung tatanggap ka ng bautismo sa kanila. Pero ito yung masasabi ko mga guys, hindi lahat ng nagpapabautismo sa isang sikta ng pananampalataya o sa isang relihiyon o sa isang grupo ng mga nagpapahayag ng banal na kasulatan ay maging ligtas ka na. Sa totoo lang mga guys, kahit anong gawin ninyong pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos, kahit anong gawin nyo pang-iingganyo sa inyong kapwa, kahit gaano pa karami ang inyong may invite para magpabautismo sa inyong sikta ng pananampalataya o relihiyon, ay hindi maliligtas ang isang espiritu sa pagkapahamak sa kadagadagatang apoy sa impyerno kung hindi siya susunod sa yapak ng ating dakilang Panginoon sa Kristo mga guys. Kaya nga sinasabi niya mga guys, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos, gawin ninyo ang aking mga ginagawa, at kung maaari ay higitan nyo pa. Kaya yan mga guys, malinaw na kahit sabihin natin, kahit nagdadasal tayo, kahit lagi tayong nananalangin, lagi naman tayong gumagawa ng mali, wala tayong pag-asa. Kumbaga, hindi tayo magiging ligtas mga guys. Habang tayo nabubuhay at paulit-ulit tayong nakagawa ng kasalanan, ay huwag nating aring ganap. Si Jesus nga, hindi niya inaaring ganap na siya Diyos sa isang talata. Yun mga guys, mali yung mga ganong pamamaraan ng pag kasi yun hinihingkayat mo yung tao para magiging kabahagi ng inyong mga gampanin. Okay naman yon, pero yung sabihin yung pag nagiging nandyan na sa inyo ay magiging ligtas na, pwede rin. Pero kung walang mga maling ginawa habang nandyan sa inyong samahan, kahit kayong mga pastor, kung patuloy kayong gumagawa pagkatapos nyo magbahagi ng banal na salita ng ating dakilang Panginoon Kristo via Biblia o Bible, tapos gumagawa naman kayo ng mali, useless lang yun mga guys, walang silbi yun. Kaya sinasabi niya hindi lahat ng nagsasabi Panginoon, Panginoon, o di lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya yan ang lagi niyong tandaan mga guys, na hindi tayo ligtas hanggat hindi tayo gumawa ng tama. Kahit nga tama ang ginagawa natin ngayon, kinabukasan mali naman ang ating ginagawa, at sa pagkakamali natin hindi tayo nakahingi ng tawad sa Kanya, wala rin yung tama na yun, wala rin silbi yun. Kaya tigilan na natin yung mga ganong pag-iinganyo sa ating kapwa mga guys. Ang dapat natin gawin, ibahagi natin ng tama ang banal na salita ng ating dakilang Panginoon si Kristo, at tayo mismo bilang pastor o bilang ehemplo o bilang talitayan ng kanyang kapangyarihan, ay sikapin natin huwag tayong gumawa ng mali, huwag tayong makapagbigay ng sama ng loob ng ating kapwa, huwag tayong magsisinungaling sa ating kapwa. At higit sa lahat, ito ang laging inaano ng iba,
yung 10th ikapo kung tawagin. Tandaan nyo mga guys, nung si Jesus ay ang gumanap sa sanlibutan bilang tao, ang ating dakilang tagapagligtas, ay hindi siya nangihingi o hindi siya nagpapahayag tungkol sa 10th ikapo. Bagkos mayroon siyang kusang loob na nakalagay sa isang sulok. Yun lang mga guys. Pero yung sabihin nating ibahagi natin banal na kasulatan, tapos sabay igiit natin ang 10th ikapo, hindi yan ang turo ng Panginoon Kristo. Bagaman binanggit yan ni kagalang-galang Pablo na kailangan pa bang sabihin sa atin ang tungkol sa kusang loob. Hindi naman na dapat nating talagang kailangang sabihin sa atin mga guys. Kaya nga, pero kung ibahagi natin ang banal na salita ng Diyos tapos isingit natin yan, sinabi mo na, lumabag ka na. Kasi ang Panginoon sinabi nga niya ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Kaya sa Diyos, kung sa Diyos kayo, dapat sa Diyos lang ang talagang sisikapin nyo. Huwag kayong mag-ipon ng kayaman ng sinisira ang tangat, kalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw mga guys, lalo na kayong mga nagbabahagi ng banal na salita ng ating dakilang Panginoon, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan para sa langit. Tandaan nyo mga guys walang sinabi ang Panginoon sa Kristo na magtayo kayo ng masimbahan pagkatapos manghingi kayo ng ikapo. Yan ang lagi nyong tandaan. What's up mga guys, pasensya na sa mga tinatamaan.